Angeline's POV. Nasa makalawang na yero ang tingin ni Aldrin at sa dingding na manipis. Di niya pinansin si Angeline at binuksan na lang ang pinto pero ang peste. Nauna na akong pumasok sa bahay. I heard him as he shook his head. How can you live in this kind of place? If my nephew is born, he doesn't deserve to grow up here. Excuse me, Mr. Aldrin. Minamalit mo pa yata ang tinutuluyan ko. Sarkasikong tanong ko. Pasensya na ha, ayaw kasi akong pakasalan ng kuya mo, kaya dito ang bagsak ko. Maliit man to, hindi ko hayaang mamuhay ang anak ko sa sama ng loob. Kumibit balikat to at nagawa pang umupo sa lumang monoblock. Ayaw ko man inabutan ko siya ng isang basong tubig. Tinignan niya iyon at alam ko na kaagad kung anong iniisip niya. Malinis ba to? Distilled? Napangisi ako at umiling. Hindi distilled pero tingin ko malinis naman. Hindi niya yun ininom bagkos gumala pang tingin niya sa ilang gamit, sapat lamang para sa amin ni Nadia. Ikaw lang mag-isa rito? Muling tanong niya. Ano pa nga ba? Matiwasay sana ang buhay ko kung di lang bugok yung kapatid mo. Bakit pa kasi niya ako hinahanap? Wala naman siyang makukuha sa akin. Siguro nararamdaman niyang nabuntis ka niya, Miss Di Masupil. Nailing ako at umupo na lang sa tapat ng monoblock. I doubt that. Gusto niya lang akong parusahan dahil hindi niya papakasalan si Ate Zepi. May chance na siya ngayon. Pwede siyang magpakasal kahit kanino. At tigilan na ako. Nahagip ng tingin ko ang dismayado nitong iling. Ang bugok kong kapatid, kasangga lang nito sa ibaba ang lalim nito. Napangisi ako sa sinabi niya at naalala ang kapatid nito. Totoo naman din, init lang ng katawan ng gusto ni Andre. Nga pala, bakit mo ba ako tinulungan? Tinatraidor mo ang kuya ko. Nilingon ko si Aldrin at nahuli ang naaaliw nitong ngisi. Tila nakatutuwa ang naiisip niya. At duda ako kung magugustuhan ko ba yon. Let's just say I love this game. Hide and seek, huh? Let my brother go crazy trying to find you. Anyway, are you available tomorrow? Let's shop. Yon ang huling sinabi nito bago siya umalis. Hindi ako tumango sa offer niya. Agad kong tinawagan si Nadia para ibalita yon. Tumilito sa kabilang linya at tingin ko, nangingisay pa sa kilig. Ano nakakakilig? Sarkasikong tanong ko na ikinatigil nito. Wala magandang nangyayari, Nadia. Ibig lang sabihin, mas madali ako mahanap ni Andre. Sira? Ibig sabihin niyan, pinag-aagawan ka ng dalawang Montero? Ay, mali mo pati si Anton at yung matandang Montero, gusto ka? Humalakak siya na kinairita ko. Magtigil ka nga, Nadia. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Tatay nga ng anak ko, ayaw ko, tas irereto mo pa silang lahat. Pare-pareho lang naman ugali nila. Umismid ako, tumagilid ng higa sa papag. Nega ka, girl. Mali mo naman, ma-fall sa'yo si Aldrin. Win-win na rin yun. Kunwari na lang siya ang tatay ng anak mo. Humagikik siya na ikinailong ko. Kung pwede ko lang siyang sabunutan, ginawa ko na. Nakakairita ang hagikik niya at mga panunokso. Baka nga kasi hindi ka para kay Andre. Baka para ka talaga kay Aldrin. Pilit pa nito. Bahala ka mag-isip ng ganyan. Di ko na iniisip yung love life na yan. Huling sambit ko bago siya binabaan ng cellphone. Di ko na muna iniisip ang pag-ibig ngayon. Duda rin ako kung may tatanggap pa bang lalaki sa akin kapag nalamang may anak na ako. Aminin man natin o hindi, ilan na lang ang lalaking tatanggapin ka ng buo, kahit pa may extra baggage ka. Napabuntong hininga ako at pilit pumikit. Ano mang kahaharapin, alam kong dapat maging handa ako. Basta goal ko ngayon, hindi mahanap ni Andre. Sa kabilang banda. Kinabukasan, naniningkit na tingin ang binigay ko kay Aldrin matapos ko itong madatnan. Prenting nakasandal sa hamba ng pintuan ko. Ano na naman, hindi ako sasama. Matatag kong bigkas at balak isara ang pinto, ngunit agad tong nakatuloy sa loob ng at simpatikong humisi. What is wrong with pampering my future nephew? Baka nga kung si Kuya Andre ang nandito, buong mall ang bibilhin nun para sa anak niya, Miss Di Masupil. Pinirami ko ang labi at tinaasan siya ng kilay. Ayon ng kapatid mo sa bata. Di siya mahilig sa baby kaya pwede ba? Tigilan niyo na nga ako. Well, I beg to disagree. For all I know, you were once his baby. Ngumisi siya na makahulugan kung kaya't inirapan ko siya. Baby, damulag ka mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin ako sasama. Matatag ko siyang tinitigan at ayaw magpatalo. Ngumisi lang to lalo't mayabang na pinagkrus sa mga braso. And the next thing I know, we're inside the nearest shopping mall. Sa bandang huli, wala pa rin ako nagawa at tuloy nang sumama kay Aldrin sa mall. Kunot na akong nilalagay ang lahat ng damit pang baby sa hawak itong cart para magsisi siyang sinama pa niya ako mag-shopping. Sige lang, kunin mo lang lahat ng gamit, Miss Di Masupil. I think you should also buy a maternity dress. Sinulyapan niya ang suot kong dress na medyo masikip na dahil na rin sa laki ng tiyan ko.
Mauubos lang yung pera mo, kaya't kung ako sa'yo, ibalik mo na ako sa dagat. Kumibit balikat si Aldrin at ito pa mismo ang naglagay ng ilang feeding bottle at maging baby clothes sa cart. Ang dami niyan. Hindi niya naman lahat masusuot yan eh. Protesta ko ngunit ang peste hindi na lang natanggal ang ngisi at nagpatuloy pa sa paglalagay ng cart. You don't have to worry, Miss ni Masupil. Sisingilin ko lahat yan kay kuya pagdating ng panahon. Aniya bago nagpatuloy. Gusto pa sana magprotesta ngunit kita kong nahulog ang kinuha niyang onesie na damit na hindi niya napansin. Kung kaya't kahit mahirap yumuko at umupo ako na ang kumuha doon. Mag-ingat ka nga, nadumihan tuloy. Pinagpag ko ang damit at inis siyang inirapan. Tumayo ka na, mahihirapan ka dyan. Nilahad nito ang kamay at niyoko ako. Handa ako na sanang kunin yon kung di lang nawala sa akin ang tingin ni Aldrin at sa tingin ko, nakakita ng kakilala. Aldrin, what are you doing here? Malamig at may otoridad ang boses na iyon na kinalaki ng mata ko. Dahil alam ko kung kanino yon. Imbes tumayo, siniksik ko ang sarili ko sa mga damit. Kahit masakit sa likod ay mas lalo pa akong yumuko. Aldrin, aren't you supposed to check the resort? Why are you here? Mas matatag at malamig na boses ang ginamit nito. Sinulipan ako ni Aldrin kung kaya't maraming beses akong umiling. Tumikim ito bago muling tinignan si Andre. I'm shopping with my girlfriend? Di siguradong sagot nito kay Andre. Hindi ko man nakakita si Aldrin ay sigurado ko nagsalubong na ang kilay ko. You just arrived here and you already have a girlfriend? Pagdududa ng isa kung kaya't nakagat kong labi at kinurot ang binti ni Aldrin. Mahida itong umuwi bago nalayo ang paa. Well, girls cannot resist me, bro. Mayabang nitong sagot. Really, huh? What's her name? Let me see her. Ani Andre na nagpakabog sa puso ko. Wala sa loob na kumapit ako sa binti ni Aldrin dahil sa kaba. Why don't we eat lunch together with your girlfriend? Don't worry, my treat. Alok pa ni Andre. Mas sumigpit pa ang kapi ko sa binti ni Aldrin. Nahihila ko na nga yata ang jeans niya kung kahit hawak na nito yun sa waistline. Sinulyapan ako nito at bahagyang binabawi ang binti niya. Piranlakihan ko siya na mata at mas sinila pa ang jeans nito. I am waiting, Aldrin. Inip na sambit ni Andre. Tumawa nang wala sa tono si Aldrin at pilit tinataas ang jeans niya. Maging ang miti niya ay pilit binabawi. Bro, my new girlfriend is shy. She doesn't want to face anyone. Really? Akala ko agresibo dahil pinatulan ka. Anyways, what are you doing in this baby section? Pagdududang tanong ng isa. Muling tumawa si Aldrin at nilahad ang cart na puno ng gamit pang baby kung kaya't kinarot ko siya muli sa binti. Pinapahamak ako ng loko. Can you pay for this? I forgot my card and girlfriend needed to buy this stuff for her nephew, Adi. Magilaw na bigkas ni Aldrin na kinalaglag ng puso ko. Pinapahamak yata talaga ako nito at balak isuplong. Marin akong pumikit sa kaba. Hawak ko siya at halos nananakit na rin ang likod ko. Adi? Si Andre na tila nilalaro lamang ang pangalan sa mga labi niya. Napatigil ako roon at bahagya pa na binuhusan ng init ang puso ko. Matyaga rin ako naghihintay sa sagot niya. Yes, her nephew's name is Adi. Your girlfriend is a gold digger. Putol ni Andre sa sasabihin nito. Use your brain, Aldrin. A girl won't make you buy her things on the first meeting. Tila naman tinusok ang puso ko sa sinabi ni Andre. Akala ko pa naman maganda itong sasabihin niya, ngunit sobrang nadismaya ako. Bala kong tumayo at sugurin si Andre sa galit, ngunit hinarang ni Aldrin ang binti niya, dahilan upang matigilan ako. Well, I'm sure she's not. Di niya naman to hiningi, kulsa akong binibigay dahil kailangan. Malamig na tugon nito. Kahit paano gusto ko magpasalamat muli kay Aldrin dahil doon. Siguro medyo mabait talaga siya ng konti kumpara kay Andre. If you say so, why doesn't your girlfriend face me now so I can judge if she's not a gold digger? Sarkastikong bigkas ni Andre. Kiniyom ko ang mga palad at gusto na siyang sugurin. Wala talagang pag-asa na bumait si Andre. You're kidding, kuya? Do you still expect the girl to face you after you judge her? Well, she has decided now to not meet my family members. Insultong sagot din ni Aldrin kung kaya hinawakan ko siya sa binti. Gusto ko siyang pigilan kahit nasaktan ako sa sinabi ni Andre. Ayoko silang mag-away magkapatid. Fine, keep your girlfriend to yourself. Madiing sagot nito bago ko marinig ang hakbang niya papalayo. Bro, I don't have cards. Pay for this.
Muling tawag ni Aldrin sa kuya niya kung kaya't hinampas ko na mahina ang binti niya. Baliw ka ba? Bakit mo pala tinawag? Wala ka man lang perang yabang mo pang dalhin ako dito? Shh! Keep quiet. He's coming back here. Umirap ako at nanatiling nakaupo at nagtago. Narinig ko pang pagbalik ng mga hakbang nito. Here, utang mo to, Aldrin. Madiin mo rin itong bigkas. Nakita ko pang labag sa loob na pag-abot nito ng black card kay Aldrin bago maling umalis. Thanks, balik ko next year. Napailing ako at na masigurong wala na si Andre, maingat akong tumayo. Nahuli ko pa nakangisi si Aldrin at tinaas ang hawak ng card kung kaya inismeran ko siya. See? My brother will pay for his son's expenses. Ngumisi ito muli at dinala ang card sa cashier. Nailing na sumunod na lang ako dito sa cashier. Nabigla ako matapos makita ang bill. Sa dami ba naman at mahal, hindi na ako nagulat na halos umabot yun ng 6 digits. Matapos doon, nagaya pa nga ito na kumain. At pilit ko namang tinatanggihan. Kinakabahan ako na bigla na naman lumitaw si Andre kung saan. Nag-take out na lang si Aldrin bago ko ihatid pabalik sa bahay. Salamat. Ang dami niya, natuda ako kung gagamitin niyan lahat ni Adi. Tinuro ko ang paper bag na hawak niya na kanyang mahinang kinatawa. No worries. Bayad naman to lahat ni kuya. Kumibit balikat to bago nilagay sa loob ang mga paper bag at nilapag sa papag. Ako na may binitawan ng tinake out na pagkain sa malit na lamesa. It is already late afternoon. I'll go now, Mr. Masupil. If you need anything, call me. Tumango ako, tinatid siya sa pinto pero tumigil siya at nilahad ang palad na hindi ko naman maintindihan. Can I have my black card back now? Sa tingin ko, hindi mo na yung nakakailanganin at gagamitin. Nakakaintindi akong tumango muli at bumalik sa loob. Hinanap ko pa sa mga gamit ko ang card niya. Na makita'y agad ko yung binalik, ngunit umawang ang labi ko na makitang nilapag niya rin sa palad ko ang black card ni Andre. Use that up to your heart's content, Mr. Masupil. You deserve that card. My nephew deserves it. Huwag mong pansinin ang kapatid ko. Abala siya sa paghanap sa'yo at bihira niyang tingnan ng mga gastusin niya. Alam niyang ako nagsasayang ng pera niya. Kumindat to at gumisi bago kumaway at patakbong umalis. Aldrin! Inis kong sigaw para tumigil ito ngunit di niya ginawa. Sa huli, naiwan akong awang ang labi at nakatitig sa black card ni Andre. Napirmi ko ang labi at kiniyom ang palad ko. Hindi pa ako nababaliw para gamitin yon. Ayokong balang araw malaman niya at basta na lang singilin sa akin yung mga nagastos ko. Nainis kong tinaas ang kamay at balak itapon yon, ngunit pinigilan ko ang sarili. Nagmarcha ako papasok ng bahay at siniksik sa mga gamit ko ang black card na yon. Kinuha ko rin ang cellphone at agad tinawagan si Nadia para magkwento ng saloobin. Nakakalahati pa lang ng kwento ko, panay na ang sigaw nito. Bruha, gold digger ka pala, no? Humalakhak siya na kinakunot ng noo ko. Paglabas ng inaanak ko, iparanso mo agad sa ama niya. Lahat ng assets niya hingin mo para mapatunayan yung gold digger ka. Ani niya bago muling tumawa. Nailing na binabaan ko siya ng cellphone. Hindi na yata ako makakarinig ng magandang salita sa kaibigan at puro kalokohan na lang. Napanguso ko tiningnan ng mga pinamili namin ni Aldrin. Naisip ko labahan at tiklopin ng mga yon sa sunod na araw. Nang halos wala na akong gagawin, nang sumunod na araw, nanatili ako sa pagtanaw sa dalampasigan. Dinarama ang lamig ng hangin. Sa tuwing paggabi, inuubos kong oras sa paglalakad habang kausap si Nadia sa kabilang linya. Umuwi ka na, Angeline. Matulog ka na, inaantok na ako. Humikab to mula sa kabilang linya. Napanguso ako at nagpatuloy mula sa paglalakad. Hawak ang cellphone ay sa tenga ko habang isa ko namang kamay nakahaplos sa tiyan ko. Di ako makatulog, kinakabahan ako. Uuwi ako dyan bago ka man mamanganak, Angeline. Hindi naman kita pababayaan. Tutulungan kitang mag-alaga kay Adi hanggang sa kaya mo na ulit. Napangiti ako ron. Yon lang naman talaga ang inaalala ko. Wala ko ideya paano manganak at nangangamba ako na baka hindi ko kakayanin. Think positive ka, girl. Sabay tayong iire, promise. Masiglang pangako nito na nakapagpatawa sa akin. Ngunit ang pagtawa ko'y unti-unti nang nalusaw. At tila tinangay ng hangin matapos matanaw ang bulto ni Andre, kausap si Gueco. Napatigil ako sa paglalakad. Na hindi ko na malayan umabot ako sa katabing resort. Ngayon hindi ko alam kung paano babalik na hindi nila napapansin.